Isang magandang araw sa inyong lahat. Ano nga ba ang Saligang Batas 1973 at Saligang Batas 1987? Narito ang ikalawang pangkat upang talakayin ang patungkol dito. Bilang pangunahing batas ng bansa, ang Saligang Batas ng Pilipinas ang nagsisilbing gabay sa pamahalaan at mamamayan. Mahalaga itong unawain sapagkat dito nakabatay ang mga karapatan, tungkulin at sistemang nagbibigay anyo sa ating lipunan. Ang Saligang Batas ng Pilipinas ay isang mahalagang dokumento na nagtatakda ng mga prinsipyo at patakaran ng bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may dalawang mahalagang saligang batas na nagbibigay hugis sa pamahalaan at lipunan ng bansa, at ito ang 1973 Saligang Batas at ang 1987 Saligang Batas. Noong September 21, 1972, idineklara ni Marcos ang martial law at nagdulot ito ng malawak na paglabag sa karapatang pantao at pagtanggal sa kalayaan ng mga mamamayan. Dahil dito, nagkaroon ng mas malakas na kontrol ang Pangulo na humantong sa pang-aabuso at paghihina ng demokratikong institusyon. Noong January 1, 1971, nagsimula ang Constitutional Convention upang baguhin ang 1935 Constitution. Layunin nitong iakma ang saligang batas sa bagong panahon at tugunan ang mga isyung politikal at panlipunan. Ang pagbuo ng Constitution ng 1973 ay ang nagpabago sa sistema ng pamahalaan dahil dito mas lumakas ang kapangyarihan ni Ferdinand Marcos dahil umiiral ang martial law. Nagdulot ito ng sentralisasyon ng kapangyarihan at paghina ng checks at balance na nakaapekto sa demokrasya ng bansa. Ang Saligang Batas ng 1973 ay nagmula sa Constitutional Convention o tinatawag na CONCON ng 1971. Nabinuo upang baguhin ang lumang Saligang Batas ng 1935. Naipatupad ito noong 1973 sa pamamagitan ng citizen assemblies habang umiiral ang martial law sa ilalim ni Ferdinand Marcos. Mga issue sa 1973 Constitution. Una, hindi patas ang pagkakapasa ng batas. Ipinasa ito sa pamamagitan ng citizens assemblies sa halip na plebisito. Ikalawa, deklarasyon ng martial law. Ipinatupad ni Marcos ang batas militar noong 1972 bago pa man ganap na maipatupad ang 1973 Constitution. Dahil dito, nasuspinde ang karapatan ng mamamayan at lumaganap ang takot. Ikatlo, konsentrasyon ng kapangyarihan kay Marcos. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagsama ni Marcos ang kapangyarihan ng punong ministro at pangulo. Nagkaroon siya ng sobrang kapangyarihan kaya nawala ang checks and balance. Ikaapat, kakulangan ng kalayaan sa pagpapahayag. Ipinasara ang mga pahayagan at istasyon ng radyo at ipinabilanggo ang kritiko ng gobyerno. Nawalan ng malayang media at kalayaan sa pagpapahayag. Ang 1973 Constitution ay isa sa pinakamahalagang dokumentong pampolitika sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinatupad ito noong panahon ni Ferdinand Marcos at nagdulot ng malalaking pagbabago sa sistema ng pamahalaan, sa karapatan ng mamamayan at sa takbo ng bansa. Sa halip na magpalakas ng demokrasya, naging daan ito sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng iisang lider at pag-usbong ng mga pang-aabusong nag-iwan ng malalim na bakas sa lipunan. So, ano nga ba ang mga naging epekto ng 1973 Constitution? Una, nagkaroon ng paglaganap ng diktadura. Ginamit ni Ferdinand Marcos ang 1973 Constitution upang palawigin ang kanyang panunungkulan at patatagin ang kanyang kontrol sa bansa. Sa halip na protektahan ang demokrasya, naging daan ito para mas tumibay ang kanyang kapangyarihan. Ikalawa, nagkaroon ng malawakang paglabag sa karapatang pantao. Maraming aktivista, estudyante at politiko ang inaresto, tinorture at maging pinatay dahil lamang sa pagtutol sa pamahalaan. Naging laganap ang takot at pagsikil sa kalayaan. Ikatlo, nagdulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya. Dahil sa matinding korupsyon at kontrol ng iilang tao sa yaman ng bansa, lumubog ang ekonomiya. Dumami ang mahihirap at bumigat ang problema ng bansa sa utang. Ikaapat,
nagkaroon ng pagkawala ng tiwala sa gobyerno. Dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso ng kapangyarihan, unti-unting nawala ang kumpiyansa ng mamamayan sa pamahalaan. Maraming Pilipino ang nakaramdam ng kawalan ng boses at hustisya. At ikalima, nagbunga ito ng pag-usbong ng People Power Movement. Ang mga pang-abuso at kawalan ng kalayaan sa ilalim ng 1973 Constitution ay nagtulak sa mamamayang Pilipino na magkaisa at mag-alsa. Ang kilosang ito ang humantong sa makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986 na nagbalik ng demokrasya sa bansa. Sa kabuuan, ang 1973 Constitution ay nagbigay daan sa diktadura, paglabag sa karapatan, paghina ng ekonomiya, at pagkawala ng tiwala, ngunit ito rin ang naging dahilan para bumangon ang mamamayan at ipaglaban muli ang demokrasya. Mapagpalang araw. Ako si Pearl Bongat at ito ang aking ulat sa Saligang Batas ng 1987. Ang Saligang Batas ng 1987 ay ang kasalukuyang konstitusyon ng Pilipinas. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Corazon Aquino. Matapos ang makasaysayang EDSA People Power Revolution noong 1986 na nagpatalsik kay Ferdinand Marcos. Matapos ang revolusyon, ipinalabas ni Pangulong Aquino ang proklamasyon bilang 3 noong Marso 1986. Ito ay nagtakda ng pansamantalang pamahalaan at nagbigay daan sa pagsulat ng bagong saligang batas upang maibalik ang demokrasya sa bansa. Ang saligang batas ng 1987 ay pumalit sa saligang batas ng 1973 ni Ferdinand Marcos. Layunin nito na tiyakin ang kalayaan ng mamamayan, pangalagaan ng karapatang pantao at ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Sa kabuuan, ang saligang batas ng 1987 ay simbolo ng pagbabalik ng kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Ito ang gabay ng ating pamahalaan at sambayanan hanggang sa kasalukuyan. Ano nga ba ang nakapaloob sa Saligang Batas ng 1987? Itinatag ang Saligang Batas ng 1987 ang pamahalaang demokratiko kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan. Nahahati ang pamahalaan sa 3 mahalagang sangay. Nangunguna nandito ang ehekutibo na nagpapatupad ng mga batas. Pangalawa, lehislatura na gumagawa ng mga batas. Pangatlo, hudikatura na nagpapatupad ng mga katarungan upang maiwasan ang labis na kapangyarihan at mapapanatili ang pantay na pamamahala. Sa kabilang dako naman, mahalaga ang Bill of Rights na nakapaloob rito dahil ito ang nagproprotekta sa pangunahing karapatan ng bawat Pilipino, tulad ng kalayaan sa pananalita, pagtitipon, at paggalang sa karapatang pantao. Nilalabas din ng saligang batas ang mga tungkulin, limitasyon at kapangyarihan ng bawat pinuno ng bansa upang masiguro na sila ay may o makapaglilingkod ng tapat sa bayan. Itinakda rin ito ang karapatan, tungkulin at pananagutan ng bawat mamamayan at nagiging batayan ng lahat ng batas at pulisya ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa lipunan. Pagkakaiba ng 1973 at 1987 Saligang Batas. Ang Saligang Batas ng 1973 ay pinagtibay noong January 17, 1973 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ay nagbigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magdeklara ng batas militar at magpataw ng mga pagigpit sa karapatan ng mamamayan na kung saan hawak niya ang ehekutibo at lehislatura. Ngunit ano nga ba ang ehekutibo at lehislatura? Ang tungkulin ng ehekutibo, ito ay pagpatupad ng mga batas sa ilalim ng kanyang kapangyarihan tulad na lamang ng mga naging presidente. Samantala, ang pangunahing tungkulin ng lehislatura ay ang gumawa
at magpawalang bisa ng mga batas. Ang mga batas na ito ay tinatawag na pangunahing lehislasyon. At ang naging epekto nito ay nagdulot ng paghihigpit sa kalayaan ng mamamayan at nagbigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na magpataw ng mga paghihigpit sa mga karapatan ng mamamayan. Ang Saligang Batas 1987. Ito ay pinatupad sa ilalim ng pamumuno ni Corazon Aquino pagkatapos ng EDSA People Power at napagtibay noong February 2, 1987 na kung saan ito ay nagbigay ng mga karapatan sa mamamayan at nagpataw ng mga paghihigpit sa kapangyarihan ng Pangulo. At ang naging epekto nito sa bansa ay mas nabigyang pansin ang demokrasya at karapatan ng mamamayan sa Pilipinas. Naging panahon ng pagbabago at pagbalik ng tiwala ng mga mamamayan sa gobyerno. Narito naman ang pagkakatulad ng dalawang batas. Nagsilbing pinakamataas na batas ng bansa, parehong naglalaman ng Bill of Rights, at parehong may 3 sangay. Sa kabuuan, ang 1973 at 1987 sa Ligang Batas ay parehong nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung 1973 Constitution, nagbigay ito ng malaking kapangyarihan kay Marcos. Pero dahil doon, maraming naging issue tulad ng paglabag sa karapatang pantao at paghina ng demokrasya. Samantala, ang 1987 Constitution naman ay ginawa pagkatapos mapatalsik si Marcos sa People Power Revolution. Sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino, ibinalik nito ang demokrasya at sinigurong protektado ulit ang mga karapatan at kalayaan ng mga Pilipino. Sa madaling sabi, ipinakita ng dalawang saligang batas kung paano nagbago ang bansa mula sa panahon ng kontroladong pamahalaan hanggang sa pagbabalik ng isang malaya at demokratikong sistema.